Xiao Chen, lumaki ka sa probinsya mula pagkabata. Hindi ka karapat-dapat sa anak na babae ng pinakamayamang pamilya, ang Li. Ang kasalang ito, plano naming ipasa sa iyong bunso. Simula ngayon, ikaw ay itatakwil sa Xiao family. Hindi ka na magiging anak namin. Huwag niyo akong iwan, mga magulang. 15 taon na. Hindi ko pa rin makalimutan. Aking disipulo. Guro, guro. Aking disipulo. Sobrang malalim ng iyong pagnanasa. Kung hindi malulutas, mahihirapan kang mapagtagumpayan ang huling hakbang. Bumaba ka na sa bundok. Dumating na ang iyong pagkakataon. Ayos ka lang ba? Mag-ingat ka next time. Kailangan ko pang umuwi, may lakad pa ako, aalis na ako. Sukatin natin ang oras. Pinalay mo ako sa bahay. 5 taon na siguro. Bakit biglang naisip mong bumalik ako? Halika anak, kumain ka ng ubas. Huwag kang mainis sa kuya mong taga-probinsya. Ngayon, pinabalik kita. Para tuparin mo ang kasunduan noong araw. At ikasal kay Lydia. Nanay, hindi ko naman ayaw tuparin ang kasunduan. Sino ba ang nakakaalam na ang dalagang Lydia ay naging may kapansanan? Ayaw ko namang sirain ang aking buhay para sa isang kasunduan. Kaya pala bigla akong pinabalik. Kaya pala ako ay pinalitan ng inyong mahal na anak na mag-asawa ng isang may kapansanan. Xiao Chen, alam kong may sama ka ng loob. Ngunit sa iyong mga ugat ay dumadaloy ang dugo ng pamilya Xiao. Kailangan ka ng pamilya Xiao ngayon. Dapat mong matutunang mag-alala para sa amin. Bukod dito, ang pamilya Li ay isa sa 4 na pangunahing pamilya sa Jiangxi. Kung ikaw ay makikisama sa kanila, hindi ka na kailangang mag-alala sa buong buhay mo. Kuya, tumanda na ang mga magulang, kailangan nila ng kasama. Sa mga nakaraang taon, ako ang laging kasama ng mga magulang ko. Kung ako ang magpapakasal sa kanila noon, malulungkot ang mga magulang ko. Kung galit ka pa rin sa nangyari noon, sige, sampalin mo ako para makabawi ka. Hoy, ikaw. Paano ka makakatulong na manakit? Gago ka talaga. Narinig niyo lahat. Sabi niya, pinayagan niya akong saktan siya. Bilang nakatatandang kapatid, natural lang natuparin ang hiling ng nakababatang kapatid. Mama, wala akong masama. Basta't makapagpasaya lang si kuya. Kahit napatayin pa ako. Ayos lang sa akin iyon. Sigurado ka. Ay, Xiao Chen, tingnan mo gaano ka kamaingat ang kapatid mo. Kung mayroon ka man ng kalahating pag-ugali ng kapatid mo. Noong mga panahong iyon, hindi ko sana. Ipinadala ka sa Qingfeng Temple. Nag-aral ka sa bundok ng 15 taon. Pareho ka pa rin ng ugali. Talagang labis akong nabigo. Nga, huwag mong isipin na may utang na loob kami sa iyo. Kung wala kami, makakapag-ayos ka ba ng kasal sa pamilya Li? Ang anak ng pamilya Li, bagamat may konting problema sa kalusugan. Siya ang pinakamagandang babae sa Jiangxi. Hindi ba ito ay hindi karapat-dapat? Para sa isang batang galing sa probinsya tulad mo. Kung hindi ako nagkakamali, noong mga panahong iyon para maipakasal si Xiao Li, pinalayas niya na ako sa bahay. Ang kasal ng pamilya Xiao ay walang kinalaman sa akin, isang estranghero. Ayaw ko. Yung si Li ay isang may kapansanan na hindi tatagal. Ayaw kong magpakasal sa pamilya niyo. Dahil kung ganyan ang tingin niyo sa akin, hindi na lang ito itutuloy. Kaya't itigil na natin ang kasal na ito. Tama na ito. Ay, Miss Li, dumating si Yanhi. Li sa bahay ng mga Xiao. Bakit hindi mo ako sinabihan ng maaga? Para sana masalubong kita ng personal. Ayos kayong mga Xiao. Bakit kayo naglilibak sa aking ginang sa likod? Agad ibalik ang 10 bilyong halaga ng dote ng pamilya Li. Lahat ng ito. Siguradong nagkamali si Yanhi. Li, si Xiao Yi ay aming inampon. Ang tunay na may kasunduan sa iyo ay ang aming sariling anak. Ha ha ha. Kilala ni Yanhi. Li ang aking anak, hindi na kailangang sabihin pa na walang bisa ang kasunduan. Ibalik ninyo ang dote. Simula ngayon, wala nang anumang ugnayan. Ang pamilya Li at pamilya Xiao ay Yanhi. Li, ito, hindi ako sumasang-ayon. Talagang isang probinsyal na tao. Nakita ang magandang babae at hindi makagalaw. Mag-aasawa ng isang may kapansanan. Walang pag-asang masira ang buhay.
Pero mabuti na rin, handa siyang pumasok sa pamilya. 10 bilyong halaga ng dote ng pamilya Lee, hindi na kailangang bayaran. Kung hindi ako nagkasakit, syempre, handa akong magpakasal sa iyo. Pero ngayon, wala kang magagawa kahit hindi ka sumasang-ayon. Nagdesisyon na ako. Maaari kong gamutin ang sakit mo. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko ang sakit mo. Maaari kong gamutin. Bakit ka nagmamalaki? Baka magkamali ka pa ng salita. Ang sakit ng aking dalaga. Maging si Ginoong Wang ay walang magawa. Paano pa kaya ikaw? Hindi ko alintana kung ano ang iyong layunin. Sasabihin ko sa iyo, kapag pinakasalan mo ako, magiging nakatali ka sa akin. Sa buong buhay mo, bibigyan kita ng 3 araw para mag-isip. Sa panahong iyon, ibigay mo sa akin ang sagot. Tara na. Oy, Yangi. Li, Enli. Ayangi. Li, oy. Maliit na hayop. Alam mo ba na kanina, halos nasira ang malaking bagay ng pamilya Xiao. Ngayon, kailangan kong gumamit ng batas ng pamilya. Tao. Matandang hayop. Sigurado ka bang kayang turuan ako ng mga ito? Mga walang kwentang tao. Ano ang tawag mo sa akin kanina? Matandang hayop ka. Ako ang anak mo. Tinawag mo akong maliit na hayop. Kung hindi ka matandang hayop, ano ka pa? Ikaw. Ay naku. Kuya, huwag mo nang galitin si tatay. Ang mga bodyguard na ito ay mga dalubhasang eksperto. Hindi mo sila kayang talunin. Mula pagkabata, laging mahal na mahal ako ng magulang ko. Ikaw ay bahagi lang ng Xiao family. Isang kasangkapan lang para makipagsabayan sa mga makapangyarihan. Xiao Chen, paulit-ulit mong sinasaktan ang kapatid mo. May halaga pa ba ako bilang ama sa iyo? Turuan mo ng leksyon ang batang ito na walang galang. Mukhang hindi ko pa siya nasaktan ng sapat. Anak. Sa hinaharap, huwag mo akong istorbohin. Kapatid mo siya. Paano mo nagawa yan sa kanya? Ano nang gusto mong sabihin? Gusto mo ring subukan? Ano nang gusto mong sabihin? Gusto mo ring subukan? Ako. Ay naku, tapos na ang aktibidad bago kumain. Aakyat muna ako para maligo. Oy, ikaw. Talagang kabaligtaran. Kung alam ko lang na ganyan siya, dapat noon palang pinigilan ko na siya. Sige na, kapag siya ay naging bahagi ng pamilya Li, hindi na tayo magkakaroon ng ugnayan. Una, dalhin si Xiaoye sa ospital. Mom, Dad, hindi na ba gagaling ang binti ko? Huwag kang mag-alala, anak. Si Wang Shengyi ay dadalo sa charity gala ngayong gabi. Oh, sabi nila, kailangang mag-donate ng milyon-milyon para makalibre siya minsan. Hindi ka na kailangang mag-alala. Dr. Wang. Ang galing. Kapag kumilos si Dr. Wang, maliligtas ang aking binti. Tama. Ay, ipagsama mo na yung gamot. Hoy, maliit na guro. Sa charity gala ngayong gabi, dapat talagang pumunta ka. Nakapagsalita na ako ng malaki. Sige, alam ko na, alam ko. Ilang beses ko na bang sinabi to? Anong trip mo, bata? Nakapagulat ka sa akin. Sige na. Wala namang masyadong nangyari, aalis na ako. Ayos. Busog na ako. Magpatuloy kayo. Sandali lang. May isang charity dinner ngayong gabi. Pupunta rin si Miss Lee. Sumama ka na rin para makakita ng mundo. Charity dinner. CJ, pwede. 200 milyon. Charity dinner. CJ, pwede. 2 milyon. 2 milyon. Bakit di ka pumunta at nakawin? Hindi ba't nandito ako at nagnanakaw? Nakita mo na ba si Wang Shengyi? Ikaw, batang ito. Ilang beses na bang sinabi? Magpagaling at tumulong sa iba. Iyan ang aking tungkulin. Hindi mo na kailangang ganyan. Kung wala ka, baka noon pa ako namatay. Utang na loob. Hindi ko malilimutan, Kiki. Ay, ikaw na bata ka. Ayan, Gil. Lee, papunta na sana ako sa'yo. Sasabihin ko sana sa'yo. Dumating na ang aking maliit na tiyuhin sa ating Jiangsheng. Yung kanyang medisina, mas magaling pa sa aming Grandmaster. Kung gugustuhin niyang tumulong, magagamot ang sakit mo. Magiging okay ka na. Totoo ba, Ginoong Wang? Nan, saan ba ngayon ang iyong maliit na guro?
Maaari ko bang bisitahin siya? Ito ba ay maginhawa? Ito, mukhang hindi. Tungkol sa kanya, medyo kakaiba ang ugali. Habang hindi ako sigurado kung kaya niyang kumilos, hindi ko pa rin may rekomenda. Ngunit huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Dahil may utang na loob ang pamilya Lee sa akin. CJ, maraming salamat kay Ginoong Wang. Sige, pumasok na kayo. Yung, ang aking maliit na guro. Maaaring darating na siya. Titingnan ko sandali. Okay. Ay, bakit ka nandito? Ayaw ko sanang pumunta. Pero hindi ko nakayanan. May nagbayad ng 2 milyon para makapunta ako. Sino ba ang tatanggi sa pera? Oh, hindi ba't si Xiao Xiao yan? Ano itong bagong estilo ngayon? Medyo kakaiba, ah. Ikaw. Ayan, Gil. Lee, maaari mo bang disiplinahin ng maayos ang iyong mga tauhan? Kailan ba ang pamilya Xiao naging ganitong hindi kilalang pamilya? Matutunan na rin niyang turuan si Miss Lee kung paano gawin ang mga bagay. Maliit na Panginoon Kim, paano ko magagawang turuan si Miss Lee kung paano gawin ang mga bagay? Ako lang kasi, ay isang babae na nakasuot ng pulang kasuotan. Matagal nang pinipilayan ang Lee family ng 3 pangunahing angkan. Malapit nang maputol ang supply ng pondo, siguro. Sa totoo lang, hindi mo na kailangang magpakatatag ng mag-isa. Basta't pumayag kang pakasalan ako. Tiyak na tutulungan ka ng pamilya Kim na malampasan ang pagsubok na ito. Pasensya na. Meron na akong kasintahan. Ikaw yung palaging nanggugulo sa asawa ko na basura. Mabaho kang bata. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Naglalakas ka ng loob na kausapin ako ng ganyan. Naniniwala ka ba na kaya kong hindi ka makita bukas sa araw? Sino ang tatay mo? Dapat itanong mo yan sa nanay mo. Bakit ako ang tatanungin? Halos magkapareho lang tayo ng edad. Wala akong anak na kasing edad mo. Ikaw, Xiao Chen, alam mo ba kung anong sinasabi mo? Mabilis, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Qin Xiao. Ano ang mangyayari kung hindi? Paalisin mo ako sa pamilyang Xiao. Ikaw, ayos ka, Xiao Long. Kayo sa pamilyang Xiao. Mangahas kayong ganyan ang pagyurak sa akin. Hindi ka ba natatakot sa paghihiganti ng pamilyang Qin? Nagkamali ng isip si Qin Xiao. Lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Ang apelyido niya ay Xiao. Pero, hindi siya tao ng pamilyang Xiao. Sino ba ang hindi nakakaalam dito sa Jiangshen? Kami ng asawa ko ay may isang anak na lalaki lamang, si Xiao Ye. Sigurado ka? Sigurado ka ba? Siyempre, ilang anak ang ipapanganak ko. Hindi ko ba alam? Huwag kang magpanggap sa harap ko. Akala mo ba hindi ko alam ang tunay na pagkatao ng batang ito? Pero, hindi naman ako tao na walang katuwiran. Basta't ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad. Maaari kong patawarin kayo sa pagkakataong ito. Antas ng guro. Antas ng guro. Xiao Chen, bakit ka pa nakatunganga dyan? Magsimula ka ng lumuhod at humingi ng tawad kay Qin Xiao. Gusto mo bang ipahamak ang pamilya ko? Xiao Chen, ako ang iyong tunay na ina. Kailangan bang makita na pareho tayong namatay sa harap mo? Kapatid, kneel down and apologize to Qin Xiao. Ikaw ang nagkamali. Huwag kaming isama sa gulo mo. Mali ang taong hinahanap nyo. Hindi naman ako anak nyo. At saka, ilan bang anak ang meron ka? Hindi mo ba alam? May prinsipyo ka rin, ah. Kung ayaw mo nang mabuhay. Sige, tutulong ako sa inyo. Kumilos na. Hindi ba ninyo narinig ang sinasabi ko? Agad-agad, patayin ninyo siya. Ginoo. Ang taong ito ay kayang patumbahin sa isang tingin. Maaaring supilin tayo. O, nakaalam ng isang paraan ng espiritual na atake. O kaya ay mailakas na higit pa sa atin. Ano man sa mga sitwasyong iyon, ay isang presensyang hindi natin kayang labanan. Tara, pinayagan ko ba kayong umalis? Ginoo, magpatawad sa mga nagkakasala, magpatawad din. Kahit hindi kami ang iyong kalaban. Pero, kaya naming labanan ang ilang ordinaryong tao. Sapat na kami. Kung ganito ang sasabihin mo, kaya mas lalo kung hindi kayo pwedeng pahintuin.
Umalis na kayo. Umalis na kayo. Tama na. Pulang damit. Ito ang regalo ng aking guro. Ipinaghanda niya ako ng mga handog bago kami maghiwalay. Hindi ko alam kung magkano ang kabuuan. Dapat makatulong ito sa iyo, di ba? Ito ang pinakamababang deposito. 100 bilyong dolyar na prestihiyosong gintong car. Sino ka ba talaga? Ayos na, salamat. Xiao Chen. Pondo ng pamilya Li. Lahat ay nasa bilyong unit. Ang maliit na perang ito. Huwag mo nang ilabas. Napakapahiya naman. Walang anuman. Tara na. Hindi mo ako pinaniniwalaan. Wala. May paraan akong masusolusyonan ito. Kung kailangan mo, sasabihan kita. CJ, kung kailangan mo, nandito lang ako. Kukunin ko na lang mamaya. Bayaw, kanina ba gumamit ka ng mental na atake? Nakatakas lang ang 2 guro na iyon. Atake sa isip. Sige na, halos ganun. Maaari mo ba akong turuan? Kung matutunan ko ito, mas mabuti kong mapoprotektahan si Ate Hong Suang. Mukhang hindi ka masyadong may talento. Ako, sabi ng guro ko sa loob ng 30 taon. Makaka-breakthrough ako sa pagiging dakilang guro. Ito ay tinatawag na kakayahan. Napakalakas ba ng dakilang guro? Siyempre, dakilang guro iyon. Maliban sa mga tunay na Diyos sa lupa, sila ang pinakamalakas na nilalang. Sa buong Daxia, mayroon lamang 6. At sa kabawat isa, ay mga nangungunang nilalang. Ito ba ay hindi malakas? Ganun na lang siguro. Ganun na lang siguro. Akala mo ba ikaw ay isang tunay na Diyos ng lupa? Paano mo nalalaman? Apelyido mo ay Xiao. Sobrang kalokohan mo na talaga. Totoong Diyos sa lupa. Matagal nang walang lumalabas. Matagal nang walang nakikita. Ikaw ang totoong Diyos sa lupa. Ako pa rin si Yuhu ang daddy. Kapatid na Red Makeup, huwag kang magpakasalkay. Itong taong ito ay mahilig magyabang. Talagang maubusan na ako ng pasensya. Sige na. Malapit nang magsimula ang charity dinner. Huwag kang mag-ikot-ikot. Nakausap mo na ba ng maayos? Ano bang background ng batang iyon? Nakausap na ng maayos. Walang sinuman sa mga pangunahing puwersa. Nakatulad niya. Dapat. Isa siyang maswerteng ligaw na tagapagsanay. Magaling, napakabuti. Ayokong makita ang batang ito bukas. Nabuhay pa. Naiintindihan mo ba? Okay. Ako na ang bahala. Pero, hindi pera ang problema. Biyenan, kailangan mong mag-ingat lately. Yung tao na si Qin Feng. Pero sikat na masyadong seloso. Siguradong magkakaproblema ka sa kanya sa hinaharap. Walang anuman. Wala akong pakialam sa kanya. Pasensya na. Nakapagbigay ako ng abala sa iyo ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Magpapadala ako ng tao para protektahan ka. Ay, Ginoong Wang, manggagamot. Sabi niya na hindi ka mahusay sa medisina. Bata, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Guro, nakatatanda. Ginoong Wang, manggagamot. Ikaw. Guro, nakatatanda. Kailan ka dumating? Nandito ako. Naghintay ako sa pintuan ng kalahati ng oras. Pero hindi pa rin kita nakikita. Ginoong Dr. Wang. Mali ba ang pagkakakilala mo? Nagkamali ka ba? Yung maliit kong uncle sa eskwela. Paano ko naman maaring magkamali? Ano? Kilala mo siya? Ako ang kanyang kasintahan. Kasintahan. Kaya pala. Kailangan kong tawagin kang Tia. Ako ito. Si Wang Sheni. Naisip ko pa kung anong uri ng manloloko itong si Wang Sheni. Hindi pa nga kayang gamutin ang sakit ni Hong Suang. At naglakas loob pang tawaging sarili niyang manggagamot. Matagal na akong nag-aksaya ng oras. Ikaw pala itong matandang ito. Lahat ng ito ay mga tao lang na nag-ingay. Hindi ko naman ito sineryoso. Sasabihin ko sa iyo, ikaw ang may pinakamahina na galing medikal sa ating King Fengguan. Kung may sakit na kaya mong gamutin, gamutin mo. Kung hindi mo kaya, huwag ka nang magbuhat ng bangko. Huwag kang magpakahero. Huwag kang maghintay na. Binasag nila ang reputasyon ng aming King Feng Temple. Alam mo ba, huwag kang mag-alala. Ako, hanggang ngayon, hindi pa ako nakatagpo ng sakit na hindi kayang gamutin. Na hindi malulunasan. Oh, kaya ano ang sakit ng tita mo? Ito. Dahil, alainan.
Walang problema. Mga maliit na pilyo lang sila. Sige na. Ang sakit ng iyong tita. Ako na mismo ang gagawa ng paggamot. Wala kang dapat ipag-alala. Napakabuti. Tia, sasabihin ko sa iyo mas magaling ang galing ng aking maliit na guro. Kaysa sa guro ng aking guro. Nasa kanya ang solusyon. Ang iyong sakit, mawawala rin agad. Sige na, wag mo nang pinalalakas ang loob ko. Bukas pupunta ako sa bahay mo para gamutin ka. Matulog ka ng maayos ngayong gabi. Umalis na ako. Paalam, maliit na guro. Ingat ka, maliit na guro. Dahan-dahan lang. Bilisan mo, Ginoong Wang. Ang binti ng anak ko. Pumunta ka sa lola mo. Halos nagdulot ka sa akin ng malaking kahihiyan. Gusto mo pang ipagamot ang binti ng anak mo. Tawagin ang tao. Putulin mo rin ang isa niyang binti. Huwag. Anak, ay nako, tigilan mo na. Limang master lang ang gustong pumatay sa akin. Sobra naman kayo. Sobrang mali ang pagkakatingin niyo sa akin. Malakas man ako, ano naman. Anong panahon na tayo ngayon? Kahit gaano ka pa kalakas. May mabilis ka pa bang baril? Ito na ang pinakamalakas mong armas. Magaling. Ngayong araw kahit na nasa tuktok ka pa ng master. Kailangan ka pa ring mamatay dito. Mamatay ka na. Ikaw, hindi ka pa rin nasa tuktok ng mga Grandmaster. Paano ka magiging Great Grandmaster? Medyo mahina lang ang lakas nitong bagay na ito. Sa tingin ko, kahit ang sniper ay hindi ako masasaktan. Pero itong malaki ang kalibre na baril. Kung may pagkakataon, pwede ko itong subukan. Hoy, kumusta si Liang? Patay na ba yung batang si Xiao Chen? Tumingin ka sa itaas, makikita mo na. Babanggain kita ngayon. CJ, maaga na tayong magdiwang na makukuha natin ang Li family. Sama-sama tayong yayaman. Dahil din yan kay Ginoong King. Kung hindi dahil sa koneksyon ni Ginoong King. Hinuli ang barko ng pamilya Li. Hindi rin kami ganoon kasimple. Na matalo ang pamilya Li. Kaya magpapakalasing na lang ako sa tsaa. Para kay Ginoon ang gawaan. Sa hinaharap ang pamilya Lin. Ay susunod sa utos ng pamilya King. Ako rin. Sige na. Lahat tayo ay magkakilala. Huwag kayong masyadong magalang, maupo na kayo. Maupo na kayo. CJ. Dad, tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Tatay, tulungan mo ako. Xiao Feng. Ganyan talaga kita tinuturo sa araw-araw. Tatay, parang nakasagupa ako. Ng taong hindi natin kayang labanan. Kahit na barilin siya, hindi siya mamamatay. Baril. Kaya ko kayong mga ordinaryong tao. Para sa mga tunay na dalubhasa, wala itong pagkakaiba sa isang panggatong. Sino ka? Ito ang iyong ikalawang lolo. Isa siyang dakilang guro. Talagang dakilang guro. Paano kita maluloko? Noong bata pa ang iyong ikalawang lolo, iniisip niyang magaling ang martial arts ng mga pulo. At nakipagtalo siya sa iyong lolo. Pumunta siya sa mga pulo para mag-aral. Kamakailan lang, ay nakakuha siya ng tagumpay bilang isang dakilang guro at bumalik. Magaling nga ang martial arts ng mga pulo. Ngunit hindi ito nakakatawang biro. Siya, nandito na siya. Lolo, tulungan mo ako. Tulungan mo ako, ikalawang lolo. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang makakasakit sa iyo kahit kaunti. Talaga. Maliit na hangin. Sino ang may lakas na manggulo sa pamilya Kim ko? Huwag nang maghanap, nandito ako. Hindi ko akalain na hindi ko nakita. Kailan pa dumating ang batang ito? Mukhang hindi siya mahina sa akin. Dahil sa kanilang dalawa, hindi ko maibigay ang buong lakas ko. Una mong mapaalis siya muna. Saka na ako mag-iisip ng paraan para mapatay siya. Batang ito, aaminin ko may mga kakayahan ka.
Pero sa harap ko, hindi ka pa rin sapat. Umalis ka na ngayon. Maaaring palayain kita. Patawarin mo ako. Karapat dapat ka pa. Huling yugto ng Grandmaster. Paano pwedeng mangyari iyon? Kailangan ko siyang mapigilan dito. Kung hindi kapag siya ilumaki, magiging malaking banta siya sa ating bansa. Batang ito, nakita kong hindi madali ang iyong pagsasanay. Noong una, nais kong bigyan ka ng pagkakataon. Ngunit ngayon, mukhang hindi kita maiiwan. Patawarin mo ako. Sa iyong kakayahan, isang tao lang ang kailangan para patayin ka. Nawala. Pero ito ay simpleng anyo ng aking sining ng pagtakas. At ikaw ay may mukha pang magsabi na patayin ako. Lumabas ka dito. Sino ka ba talaga? Sino ako? Kanina, ikaw ang malaking apo. Di ba sinabi na namin sa'yo? Kagabi pa nga niyang gustong pumatay sa akin. Ginoo, sigurado akong may mali dito. Maari kitang mapatawad. Palitan mo ako. Anong maibibigay mo sa akin? Pera. Maraming akong pwedeng ibigay sa'yo. 1,000 lang. Paano kung 1 bilyon? Mukha ba akong taong kulang sa pera? Bigyan kita ng 1 dried blood ginseng. Kaya lang ito, 1,000 taon na blood ginseng para sa mga nag-aaral. Malaki ang pakinabang. Pag inom nito ay makakapagpatibay ng enerhiya at dugo. Magpapahaba ng buhay. Paano? Daan-daang taon na dugo na ginseng. Hindi ko akalain na itong matandang ito. May ganitong bagay, kahit na para sa akin ay walang silbi. Pero pwedeng gamitin ito pang pangganda. Ay, kunin mo na. Maganda. Ganito na lang. Paano naman si Qin Feng? Ipapasa na lang natin. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa pag-aresto mo sa akin. Nabawi na. Hindi naman mataas ang hinihingi ko. Kasing halaga lang ng ginseng na 1,000 taon. Ayos na iyon. Ikaw, bakit? May problema ka ba? Gusto ko. Ngunit wala akong ganitong uri ng gamot. Maaari mo bang bigyan ako ng kaunting oras? Siyempre, maaari. Ang aking kakayahan. Ano ang ginawa mo sa akin? Wala naman. Sadyang pinigilan ko ang iyong kakayahan. Kapag handa ka na, ibigay mo sa akin ang gamot na panglunas. Kailan kita matutulungan mag-unlock? Makatuwiran naman, di ba? Makatuwiran, talagang makatuwiran. Sige na. Kung wala namang ibang problema, uwi na ako muna. These are the way. Ang 3 pangunahing pamilya ninyo ay nagpatupad ng paninira laban sa Lee family. Ito, aalisin ko na ang paninira laban sa Lee family. Palalampasin ko na ang mga barko ng Lee family. Hindi pa sapat. Kailangan ko mula sa bawat isa sa inyo, bawat pamilya. Bigyan sila ng isang order na nagkakahalaga ng 1 bilyong yuan. Tila yata, nakikipag-usap ba ako sa'yo? Walang problema. Walang issue. Kailangan pa rin ikaw ang maalam. Hindi ko alam kung paano ka tatawagin. Pagdating ng mga espiritual na gamot, mabuti na rin na maipadala ito sa iyo. Bakit? Nais mo bang maghiganti sa akin? Wala akong lakas ng loob. Kung ganoon, makinig ka ng mabuti. Ako, hindi nagbabago ng pangalan o apelyido. Xiao Chen ang pangalan ko. Dasnik Xiao Chen. Tio, ganito mo lang siyang pinayagang umalis. Bakit? Gusto mo pa siyang tawagan pabalik? Ayoko talaga. Mag-alala ka. Hindi siya tatagal ng matagal. Bilin mo akong bumili ng tiket pa uwi sa bansa. Pupunta ako sa aking guro upang alisin ang selyo sa aking katawan. Sa panahon na wala ako, huwag makipag-away kay Xiao Chen at sa pamilya Li. Sige, naiintindihan ko na. Tungkol sa sinabing bilyong order. Ano ang halaga ng bilyong order? Hintayin ang aking guro na makalagpas sa land immortal. Wipe out the Daxia Dao sect. The entire Daxia. Isn't it at our mercy? Ibig mong sabihin, Tio. Tama ka.
Ang aking guro ay matagal nang lumampas sa rurok ng dakilang guro. Isang hakbang na lang siya mula sa pagiging tunay na Diyos sa lupa. Hindi magtatagal. Ang aking master ay magiging Diyos sa mundong ito. Tito, alam ko na ang gagawin ko. Hindi lang pinayagan ang barko na makalusot. Ang tatlong pamilya ng Lin Zhao Qin ay nagbigay din sa akin at sa pamilya ni Li. Bilyong order. Ano bang nangyayari dito? Ate Hong Wang. Ito ay lahat dahil sa aking junior na kapatid. Anong nangyari, Ate Hong Wang? Sino ang junior mo? Siya ang anak ng Lin pamilya mula sa tatlong malaking pamilya ng Jiangsheng. Ate Hong Wang. Aking junior na estudyante. Bakit hindi pwedeng maging anak ng pamilya Lin? Hindi ko iyon ibig sabihin. Alam kong mahirap itong paniwalaan. Ngunit ito ang katotohanan. Aking junior na estudyante. Ngunit siya ay bagong disipulo ng aking guro. Kamakailan lang, nagtanong ako sa grupo. Tinulungan niya. Nalutasin ang ating problema. Dapat mo bang pasalamatan ang aking nakababatang guro? Si Lin Yang at Qin Feng ay mga spoiled brats. At sa pagkakataong ito, ang tatlong pamilya ng Qin, Zhao at Lin ay kusang nagkaisa upang supilin ang aking pamilya, ang Li. Bakit siya magiging kasing bait na tumulong sa akin? Sino ang nagsabing siya ang nag-ayos nito? Paano ka nakapasok? Umalis ka agad. Hindi ka welcome dito. Sabihin mo, ikaw ang nag-ayos ng krisis ng pamilya Li. Bakit hindi? Ang galing mo talaga. Pero ayon sa alam ko, ang pamilya ni Lin, sa tatlong pangunahing pamilya sa Jiangsheng, nasa pinakababa, interesado lang talaga ako. Paano mo napaniwala ang Qin at Zhao na mga pamilya na ilabas ang bilyong-bilyong order na ito? Bilang kapalit. Kapalit? Anong kapalit? O, paano ba yan? Hindi mo ba alam na kahit ang tatlong pamilya, Qin, Zhao at Lin, ay naglabas ng daang bilyong order? Bilang kapalit, hindi mo alam yon. Paano mo naman ito sinolusyonan? Ang tanong na ito, alam ko, syempre. Sino pa ba kundi ikaw? Kailangan ko bang ipaliwanag sa iyo? Siya, ang itinakwil ng pamilya Xiao. Kaya ikaw pala ang itinakwil ng pamilya Xiao. Narinig ko na ang mga magulang mo. Mas pinili pang mahalin ang isang ampon. Ayaw ka ring dalhin bilang sariling anak mo. Sa tabi ko, noon, medyo nakikiramay pa ako sa'yo. Mukhang, ikaw ay isang kawawang tao. May mga kasalanan ka rin. Anong ibig mong sabihin? Literal na ibig sabihin. Alam ko, ikaw ang kasintahan ni Gian Li. Ngunit hindi mo dapat hayaan na dahil sa iyong insecurities, ay hindi mo papayagan ang iba na maging mabuti kay Gian Li. Hindi pa kayo kasal, ganito na. Kung kasal na kayo, ano na ang mangyayari? Hihi! May insecurities ako. Hindi ba? Talaga bang iniisip mo na hindi ko alam kung ano ang iniisip mo? Ikaw na namumuhay sa pinakamababang antas ng lipunan, na mahirap na nakakuha ng pagkakataon, na nakalapit sa pamilya Li. Tiyak na gagawin mo ang lahat. Pumasok sa mataas na lipunan. Pasensya na. Yung tinatawag mong mataas na lipunan. Wala akong pakialam dito. Kapag hindi mo makuha, sinisiraan mo, di ba? Alam ko na kung anong iniisip ng mga katulad mo. Ako, sapat na. Xiao Chen, nakita mo ba? Pati si Jiangi, hindi na makatiis. Kung ako ikaw, mas mabuting tapusin na ang kasunduan. Para hindi ka na ma-reject sa hinaharap. Mawawalan ka ng mukha. Lin Xiao, sasaliksikin ko ng mabuti ang bagay na ito. Kung talagang tinulungan mo ang pamilya Li, aalalahanin ng pamilya Li ang kabutihang ito. Ngunit hindi ito dahilan para insultuhin ang aking fiancé. Hong Wang, anong nangyari sa iyo? Kiki, kahit na ikaw ay aking bodyguard, ngunit mula pagkabata, lahat ay inaalagaan ka na parang tunay kong nakababatang kapatid. Alam ko na para ito sa ikabubuti mo. Pero hindi ka naman talaga siya. Hindi ito dahilan para magpasya ng mag-isa. Tita, alam mo na. Pero ginawa ko ito para sa ikabubuti mo rin. Anong maganda sa kanya? Sobrang humble. Ang aking junior na estudyante ay napakahusay. Siya ay, sige na, sa pamilya Li mula pa noon. Ang aming pundasyon ay nakabatay sa katapatan. Dahil hindi niya tinanggal ang kasunduan sa kasal. Kaya siya ay, ang aking kasintahan, si Li Hongzhuang. Siyang iyong bayaw. Ayaw kong mangyari pa ito sa hinaharap, na may katulad na mga bagay. Nakarinig ka ba? Alam ko na. Hindi si Li Hongzhuang, anong ibig mong sabihin? Akala mo ba talagang wala akong ibang pakakasalan kundi ikaw? Kung hindi dahil sa pag-aasawa sa iyo, makakamit ang yaman ng pamilya Li. Bakit ko naman papansinin ang isang maikling buhay na tao tulad mo? Anong nasa isip mo?
Alam ko na. Kung talagang tinulungan ninyo ang pamilya Lin. Ang pamilya Li. Sa hinaharap kung magkakaroon kayo ng problema. Tiyak na tutulong kami sa inyo. Tungkol sa iba pa. Walang pag-uusap. CJ. Sana hindi kayo magsisi. Ako si Li Hongshuang sa aking mga gawain. Hindi ako nagsisisi. Ayos, napakabuti, napakaganda. Kapatid, maaaring may kaunting hindi pagkakaintindihan. Huwag kang magalit kay Hongshuang Jai. Umalis ka. Sino ang kapatid mong lalaki? Kung hindi dahil sa paglapit kay Li Hongshuang. Hindi ko alam kung sino ka. Sasabihin ko sa inyo. Hindi pa tapos ang usapang ito. Lumuhod ka. Lumuhod ka. Huwag kang magulo. Ako ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Lin. Walang sinuman dito ang mangahas sa akin. Kung gagalawin mo ako, hindi ka pakakawala ng pamilya Lin. Matapang ka, ha? Tanungin mo ang tatay mo pag uwi mo. Tingnan natin kung kaya niyang magsalita sa akin ng ganito. Kaya mong insultuhin ang tatay ko. Insulto. At ako naman, wala namang iba kundi ang magsabi ng katotohanan. Akala mo kung bakit ang pamilya Lin handang magbigay ng bilyong order para sa kabayaran sa pamilya Li. Ikaw ang gumawa nito. Kung sasabihin kong ako ang gumawa, maniniwala ka ba sa akin? Li Hongshuang, ikaw ang malas. Bumili ng palda, pumatay ng tatay. Huwag kang matakot, nandito ang kuya. Alaynan. Ate Hongshuang, sumasakit na naman ang ulo mo. Nakaaksidente ang kapatid mo dati. Nakaaksidente si Hongshuang noong 10 taong gulang siya. Isang malubhang aksidente. Yung aksidente na iyon ay kumuha sa ina ni Hongshuang. Nabigla si Hongshuang. Nakalimutan niya ang mga nangyari bago siya mag-10 taon. Kapag naisip ko ang mga nangyari noon, sumasakit ang ulo ko. Akala ko, nalimutan niya ang mga bagay noong bata siya. Dahil sa tagal ng panahon, hindi ko akalain na dahil ito sa pagkawala ng alaala. Dalhin muna siya sa kwarto. Mayroong kuya na magpoprotekta sa'yo sa hinaharap. Wala nang makakasakit sa'yo. Ate, tulungan mo ako, ate. Umalis ka, sino ka ba para tawagin akong ate? Tiate. Ano nang ginagawa mo? Tigil na. Ikaw, gawin mo. Saan ba ako marunong mag-akupunktura? Kung hindi mo alam, manahimik ka na lang. Tama na. Pumunta ka at kunin mo sa akin ang isang basong bote. Ano ito? Paano ito napunta sa katawan ni Hongshuang? Go, narinig mo na ba ito? Go! Ito ba yung uri ng kulam na nasa pelikula? Mas malakas pa iyon kaysa sa kulam na iyon. Kapag nagising na ang pulang pangarap, papalunukin niya lahat ng gamot na dala ko. Alaynan, saan ka pupunta? Pupunta ako para parusahan ang mga may masamang balak. Magbabayad sila. Guro Jia, ang pamangkin ko, si Li Hongshuang. Bakit hindi pa siya namamatay? Halos 2 taon na ito. Noong una, ikaw ang nagsabi na dapat ay ligtas. Dapat hindi ito malaman ng sinuman. Kaya't ako ang naglagay sa kanya ng pusong insekto. Bakit parang mabagal ngayon? Hindi ako. Hindi ba't parang ang hirap ng oras? At saka, noong pinatay ko ang kapatid ko noon, hindi naman ganito katagal . Nagbayad ka ng 10,000 para sa isang buhay. At 100,000 para sa isang buhay. Kaya rin, Guro Jia, pwede bang pabilisin? Mas maganda kung mapatay siya sa loob ng ilang araw na ito. Nang biglaan. Kailangan magdagdag pa. Guro Jia, anong nangyari sa'yo? Paano posible? Ang aking batas ay nawasak ng ibang tao. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, tiyak na mamamatay kayo.
Ikaw ang nagwasak ng aking batas. Ito ang sinasabi mo. Bata, hinahanap mo ang iyong kamatayan. Nagmamatigas ka sa aking babae. Nais mo na bang isipin kung paano ka mamamatay? Hindi mo ako pwedeng patayin. Ang guro ko ay si Yamamoto Ichimo, ang dakilang guro ng bansa. Kung papatayin mo ako, hindi kanya patatawarin. Tao mula sa bansa. Ako ay tao mula sa bansa. Ano, natatakot ka ba? Ano ang relasyon mo kay Kinseong? Kilala mo ang aking junior. Hindi lang kami magkakilala. Magandang relasyon pa kami. Kaibigan pala ng junior ko. Parang baha sa templo ng Dragon King. Hindi magkakakilala ang isang pamilya. Sino ang kasama mo sa pamilya? Gusto mo akong patayin? Hindi ka ba natatakot sa guro ko? Si Ginoong Yamamoto Ichimo. Maghihiganti ka para sa akin. Nandito ako at hinihintay siya. Lumabas ka dito. Nangangako ako, wala akong nakita. Huwag kang mag-alala. Hindi kita gagalawin. Pero, tungkol sa kung paano ka haharapin ni Li Hongzhuang, ay hindi na sa akin ang kapangyarihan. Sumama ka sa akin. Hindi. Ayaw kong pumunta. Pakiusap, please. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Bibigyan kita ng pera. Maraming pera. Ano pang hinihintay mo? Mag-transfer ka na. Sige. Guro, ipaghiganti mo ako. Xiao Chen, napakabata. Ngunit nakamit na ang antas ng dakilang guro. Huwag maliitin. Guro, nasa Daxia ako. At isang batang lalaki na tinatawag na Xiao Chen ang naglimita sa aking kakayahan. Pakiusap, guro, tulungan ninyo akong palayain ito. Siya na naman, si Xiao Chen. Alam ng guro ang taong ito. Napatay si Guro Jia ng taong ito. Paano mangyayari iyon? Bagaman si Guro Jia ay may antas lamang ng master. Ngunit ang kanyang kasanayan sa gumo ay tunay na natutunan mula sa guro. Paano mangyayari iyon? Alaynan. Ang batang ito ay may pambihirang talento. Hindi maaring bigyan siya ng oras para lumago. Sasamahan kita sa isang paglalakbay sa dakilang Xia. Tama. Sa dakilang Xia, hanapin mo ako. Ng 100 dalagang hindi pa nagkakaroon ng karanasan. Kailangan ito para sa aking pagsasanay. Xiaoqi, anong oras na ba? Hayaan mo akong matulog ng kaunti pa. 8:00 na. Nakatapat na ang araw sa puwit. Bilisan mo, bumangon ka na. 8:00 pa lang. Alaynan. Ikaw, paano ka nandito? Pumasok ako. Tinanong kita, bakit ka nandito? Ay naku, hindi mahalaga yan. Halika, mabilis, isuot mo ang damit. Nandyan lang sa ibaba ang iyong mamamatay tao. Mamamatay tao. Sino ang salarin? Bumaba ka at malalaman mo na. Hindi ka ba dapat umiwas sandali? Oh. Ako, sinasabi kong lumabas ka. Oh, sige na. Isara mo ang pinto. Ito, ikaw. Ang ibig kong sabihin ay para sa'yo. Ngayon, mas maging mapayapa ang pakiramdam mo. Paano naging ikaw si To? Bakit mo ako niloko? Nagkamali si To Hongzhuang. Na-trick din si To ng ibang tao. Akala ko ganun ang para sa'yo. Patawarin mo na si Tio Hongzhuang. Hongzhuang, kung sasabihin ko na si Tio at Ya, ay siya ring dahilan ng kanilang pagkamatay. Patawarin mo pa rin ba siya? Totoo ang sinasabi mo.
Si Tio ay pinatay niya sa lason. At ang aksidente niyo ng tiya. Lahat ay siya ang nagkontrol. Pero hindi niya inisip na hindi ka namatay sa aksidente. Kaya naghahanap siya ng tao para maglagay ng sumpa sa'yo. Naghahanda na ikaw ay mamatay nang hindi nila alam. Tito, totoo ba ang sinabi niya? Wala akong alam. Ako ang gumawa niyan. Anong nangyari? Ako ang panganay ng pamilya Li. Matanda. Ngunit ibinigay ng tatay ang kumpanya sa iyong ama. Makatarungan ba ito sa akin? Dahil hinaharangan niya ang aking kita. Ipapadala ko siya sa kabilang buhay. Ano bang problema doon? Tatay, kapatid mo naman siya. Ano naman kung kapatid? Nang agawin niya ang lahat sa akin. Naisip mo bang siya ang tunay kong kuya? At ang nanay ko, hindi ka ba niya pinabayaan? Huwag mong banggitin ang nanay ko sa harap ko. Mas gugustuhin ng matanda na iwan ang kumpanya sa isang tao na hindi niya kakilala. Hindi sa akin. Siguradong naimpluwensyahan siya ng matanda. Sabi mo, hindi ko ba dapat siya patayin? Ikaw. Anong ikaw? Ikaw ang pinakawalang kwentang tao. Dati, ayaw ko na sanang patayin ka. Pero ano ang ginawa mo sa akin? Isang buwan, bigyan mo ako ng 3 milyon. 3 milyon! Hindi pa sapat iyon para sa isang gabi ng pagkatalo ko. Kung gayon, ayaw mong maging maayos ako. Kailangan mo akong patayin. Nangangahas ka bang saktan ako? Sinasaktan kita. Bakit hindi ibinigay ng lolo mo ang kumpanya sa'yo? Dahil sa sugal mo. Ang tatay ko, nanay ko, at ang lolo ko. Sino ba sa kanila? Hindi ka pa nga pinunasan ng puwet. Pero ikaw, suklian mo pa ng masama. Nagbili pa ng tao para pumatay. Pinatay mo ang iyong nakababatang kapatid at ang kanyang asawa. Ngayon gusto mo rin akong patayin. Wala ka na bang tao sa iyong puso? Ako. Pulang damit. Ano bang nangyari sa akin kanina? Wala naman. Kunti lang akong may ginawang paraan. Maaaring mapalabas ang saloobin ng tao. Pakiramdam mo ay ayos naman, di ba? Ikaw, paano? Pulang kasuotan. Naging pabaya lang ako minsan. Pabaya. Dahil sa pagiging pabaya, magagawa mong pumatay ng magulang ko. Nalilito. Maaari mong isawalang bahala ang aking buhay. Si Xiaoqi. Tumawag ng pulis. Hindi pwedeng tumawag ng pulis si Hong Xuang. Ikaw lang ang isang kamag-anak ko. Kung tatawag ka ng pulis, tapos na ako. Tanging kamag-anak. Tulad mo, na pumatay sa aking mga magulang, at nais pang saktan ang aking mga kamag-anak. Mas mabuti pang wala na lang. Ate Hong Xuang, may koneksyon ako, na maaring ipadala siya sa Hilagang Myanmar. Gusto mo ba? Ay, magandang ideya ito. Di ba? Hindi ako pupunta sa Myanmar. Hindi iyon lugar para sa tao. Mali ako, Hong Xuang. Mas mabuti pang ipasa mo ako sa pulis. Gumawa ka na. Hello, pulis ba ito? Salamat kung hindi dahil sa iyo. Hanggang ngayon ay wala akong kaalaman. Parang pamilya na tayo. Bakit ka pa nag-aalinlangan sa akin? Naisip mo na ba? Nadala mo ba ang bi mo? Xiao Chen, sa susunod, sa akin ka ba titira o? Siyempre sa'yo na ako titira. Pero, kailangan ko munang umuwi at ayusin ang mga gamit ko. Sasama na lang kita. Naku, hindi na kailangan. May trabaho ka pa ba sa kumpanya? Umalis na kayo muna. Ako nang bahala sa taxi pa uwi. CJ. Mahal kong mga magulang, ang bride price ng asawa ko. Hindi naman gano'n ang kadali kunin. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan sa iyo.
Nanay, ngayon ay kaarawan ng kapatid mo. Na 20. Huwag kang magulo. Kung may mga bagay, pag-usapan natin pagkatapos ng salu-salo. Huwag magulo. Pwede. Sabi mo kung kailan ang aking kaarawan. Ang iyong kaarawan. Hindi pa ba sobra ang oras? Sino ito? Anong nangyayari? Naalala mo pa ba noong una kang pumunta? Bakit mo kailangang ampunan si Xiaoye? Ako. Ito. Posisyon ng magandang kapalaran, asul na Diyos sa Timog Kanluran, maharlikang Diyos sa Kanluran, masamang bahay at pader, Diyos ng kayamanan sa Kanluran, araw na may buwan na masira. Bakit hindi mapalagay ang anak mo? Dahil sa kapalaran na pumasok sa taon ng Taisui. Kailangan mong mag-ampon ng isang taong ipinanganak sa parehong taon, buwan at araw. Para mapigilan ang masamang kapalaran, dapat ay mabuhay. Naalala ko na. Hindi ko talaga alam kung kailan ang iyong kaarawan. Si Xiaoye ay nagbigay proteksyon para sa iyo. Kaya ka nakaligtas. May posibilidad ba na si Xiaoye ay anak ng manghula at ang dahilan kung bakit sinabi ng tatay niya ay para mapadali ang kanyang pagpasok sa pamilya ng Xiao. Sinabi sa akin ng guro na mula pagkabata ay pinalitan ako ni Xiaoye ng buhay. Kung hindi ako pumasok sa Qingfeng Temple, hindi ko sana naabot ang 8 taong gulang. Ngunit kayo para sa isang halos pumatay sa sariling anak nagdiriwang. Talagang nakakatawa. Nagsasalita ka ng kalokohan. Yung manghula. Ngunit sikat na sikat ang kalahating Diyos. Hindi naman sila hindi kayang alagaan ang bata. Bakit pa nila ibibigay sa iba para alagaan? Anong magulang ang gagawa ng ganitong bagay? Kayo nga. Hindi ba't ginawa niyo na? Ikaw. Ito. Iba iyon. Oh, saan ito naiiba? Sabihin mo nga. Ito. Anong nangyari? Hindi ko masabi. Sige na. Ayaw ko nang magpakaabala sa mga ito ngayon. Kaya't magtatanong ako sa iyo ng isa pang tanong. Yung kalahating Diyos dati. Ano ang buhay niya? Nahirapan siya. Bakit mo tinatanong yan? Nahirapan at walang-wala, di ba? Ngayon, ano na siya? Siya ay isang dakilang tao. Siyempre, mas maganda na ang buhay niya. Hindi ba? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Kung sasabihin ko, na pinalitan sila ng kanilang ama at anak ng kanilang buhay, at ang pamilya Xiao, kaya naman sila ay nakinabang sa malaking swerte. Kung hindi, ang pamilya Xiao ay matagal na naging pinakamayaman sa Jiangsheng. Naniniwala ka ba? Ito, Xiao Chen. Ngayon ay ang kaarawan ni Xiaoye. Nang handaan. Kung mag-iingay ka pa dyan, lumayas ka na. Sige na. Tulad ng inaasahan, kapag nakikipag-usap ng maayos sa inyo, hindi kayo kailanman nakikinig. Hindi. Kuya, alam ko, ako ang kumuha ng buhay mo. Pero maaari ka bang? Paano ka makakabato? Ikaw. Buwisitang bata. Ikaw, magtangkang ka. Ay, paano mo magagawa? Dahil sa sobrang gusto niyo ng ampon. Bakit hindi niyo na lang pirmahan ang liham ng pagputol ng ugnayan? Mula sa araw na iyon, kami ay magiging hiwalay. Sa aming mga landas, hindi na kami magkikita. Ano bang nangyayari? Hindi ba sinabi ni Xiaoye na ang kanilang pamilya ay siya lamang ang anak? Na, pakinggan mo itong tao. Si Xiaoye ay kanilang ampon. Imposible yata. Paano magkakaroon ng tao na mahal lang ang ampon sa sariling anak, hindi pinapansin? Kuya, lahat ng ito ay kasalanan ko. Hindi ko dapat kinuha ang buhay mo. Pero lahat ng ito, walang kinalaman sa mga magulang natin. Anong galit mo? Ilagay mo na lang lahat sa akin. CJ, dahil sa iyong malasakit at pagmamalasakit sa pamilya, sinasabi mo ang mga salitang ito. Kailangan kitang tulungan, di ba? Mama, Xiao Chen, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Gusto mo bang magdulot ng gulo? Hindi masaya ang lahat. Ikaw lang ba ang kontento? Ngayon mo lang nalaman. Hindi ito ang pagtigil. Dahil kung ganito tayo, hindi na natin pinapahalagahan ang isa't isa.
Itigil na natin. Bakit hindi na lang natin direktang pirmahan? Itong kasulatan ng pagputol ng ugnayan. Para putulin ang relasyon natin. Ito. Kuya, ikaw ay tunay na anak ng mga magulang mo. Siguradong hindi pipirma ang mga magulang mo. Sa kasulatang ito ng pagputol ng ugnayan. Huwag mo nang pilitin ang mga magulang. Kung aalis ako, aalis ako. Ay, huwag kang umalis. Dapat umalis. Siya. Xiao Chen, hindi ba't gusto mong putulin ang relasyon? Ayos. Susuportahan kita. Tingnan ko kung paano ka mabubuhay nang wala ang pamilyang Xiao. Paano ka mabubuhay? Hindi. Ang namumuno. Hindi mo ito pwedeng pirmahan. Lumayo ka. Hindi. Siyempre, kontento ka na, di ba? Ikaw na. Ayaw kong pumirma. Pirmahan mo na. Itong suwain na anak. Ayos na ang ugali. Umaasa ka pa na siya ang mag-aalaga sa'yo. Pero siya, walang pero. Kung hindi ka sumasang-ayon, makikipaghiwalay ako sa iyo. Maghihiwalay tayo. CJ. Pipirma ako. Dokumento. Ano nang nangyayari? Mailindol. Pinasinayaan ang pagputol ng ugnayan. Ang sanhi at bunga sa pagitan ko at ninyo ay ganap ng naputol. Hindi ninyo na rin matanggap ang aking proteksyon. Mag-enjoy kayo sa huli ninyong kayamanan. Xiao Chen, mula ngayon, hindi ka na namin, anak ng Xiao. Hindi ka welcome dito. Dalhin mo ang iyong sulat ng pagputol ng ugnayan. At umalis ka na. Sige, Ginoong Xiao. Dahil sa pagitan natin, wala nang anumang kaugnayan. Kaya ang 10 bilyong halaga ng dot ng aking asawa, dapat bang ibalik na sa akin? Impossible. Ito ang dot ng pamilya Li para sa pamilya Xiao. Paano ito maibabalik sa iyo? Xiao Chen, kung wala tayong dalawa, paano mo naman maaring makipag-ugnayan sa pamilya Li? Paano? Kakalabas mo lang sa pamilya Xiao, tapos nakakalimutan mo na. Nakakalimutan. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay kasunduan ng lolo ko. Sa inyo, anong kaugnayan? Oh, tama nga. Noong panahong iyon, ang pamilya Li ay malapit nang mawala ng sigla. Kayo pa ang nagmamadaling kanselahin ang kasunduan. Kung hindi dahil sa lolo niya. Ay, tumahimik ka. Anong nangyayari? Pinapayagan kayong gawin ito. Hindi ako pwedeng magsalita. Xiao Chen, kahit papaano, ikaw ang tunay kong magulang, di ba? Kailangan mo bang gawin ganito ka-absurd ang mga bagay? Kailangan mo bang gawin ito? Gagawin ko. Pagkatapos kong ipanganak, itinapon mo ako sa probinsya. Matapos mamatay si Lolo, simbolikong ibinalik mo ako, at pinanatili ng ilang araw. Pagkatapos ay itinapon nila ako. Sa King Fengguan, sa mga taon na ito, nakapunta na ba kayo dito para tingnan ako kahit minsan? Sa totoo lang, sino ba talaga ang mas walang hiya sa atin? Sa totoo lang, sino ba talaga ang mas walang hiya sa atin? Kuya, ako. Ayaw niyo rin. Namamatay ang inyong mahal na inampong anak. Sa harap niyo. Xiao Chen, alam mo ba kung anong ginagawa mo? Pakawalan mo si Xiao Ye. Kung hindi, tatawagan ko ang pulis para arestuhin ka. Xiao Chen, ikaw na walang modo. Sasabihin ko sa'yo, kung may mangyari kay Xiao Ye, hindi kita titigilan. Kung magpapaliwanag pa kayo tungkol sa mahal ninyong anak, maaaring mamatay siya sa kamay ko. Hindi. Mom at Dad, tulungan niyo ako. CJ. Ang dot ni Li Hongzhuang. Maaari ko itong ibalik sa iyo. Pulis ba? Ngunit masyadong malaki ang halagang iyon na 1 bilyon. Kailangan ko ng kaunting oras. Ihulog mo muna si Xiao Ye. Kung may masamang mangyari sa kanya, hindi tayo magkaintindihan. Xiao Ye. Xiao Chen, sobrang ka na. Sasabihin ko sa'yo, nakareport na ako sa pulis. Magsialis ka na sa bahay ko. Kung hindi, ipapadampot kita.
Walang pakialam sa akin. Hindi ako nagmamadali. Pero hindi ko alam. Tungkol sa iyong mahal na anak, maaari bang maghintay hanggang dumating ang pulis? Sino ang pinapahiyang mo? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Wala akong ibibigay sa iyo kahit isang sentimo. Si Xiaoye, anong nangyari sa iyo? Ano ang ginawa mo kay Xiaoye? Ay, huwag kang basta-basta magsalita ng walang katotohanan. Maraming tao ang nakatingin dito. Lahat ay pwedeng maging saksi para sa akin. Wala akong ginawa. Baka ikaw ang may dala ng kung anong masamang sakit. Sa labas, baka may nakuha ka. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Si Xiaoye ay lumaki tayo sa ilalim ng kanyang mga mata. Ano ba ang gusto niya? Hindi ko pwedeng hindi malaman. Hindi siya ganun klase ng tao. Sinasabi lang na bulag ka. Sino bang mabuting tao sa isang bahay na nagmumukhang ganyan? Ay, huwag kang maniwala, tanungin mo. Yung babae doon. Ikaw. Maling ang sinasabi mo. Malinis ang pangalan ko sa kanya. Walang anumang usapan. Kaya lang natatakot ako sa'yo. Anong nahawa? Kakaibang sakit na nakakahawa. Ako. Dalhin niyo ako sa pagsusuri. Sasama ako. Bilisan niyo. Tingnan mo. Ito ang iyong mahal na anak. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sabi ko na kanina, ibabalik mo lang ang dowry ng asawa ko. At ayos na. Papa, tulungan mo ako. Ama, hurry up and give it to him. Sa maliit na katawan niya, malapit nang mapagod. Sige, ibibigay ko na sa'yo. Mayroon ng 1 bilyong yuan sa bangko. Tapos na, di ba? Pwede nang pakawalan sila, di ba? Maging mabuti kayong tao at magtrabaho ng maayos. Mabuti pang linisin ang mga mata. Huwag maniwala sa mga bagay na hindi pa nasusuri. Huwag basta-basta maniwala. Iyan lang ang masasabi ko. Mag-ingat ka. Xiaoye, okay ka lang ba? Kamusta? Ang pondo ng pamilya Xiao. Wala nang lahat. Paano ako nagkaanak? Itong anak na pasaway. Ay naku, asawa ko. Wala nang pera. Pero kaya pa natin kumita ulit. Pero kung si Koy, kung may mangyaring masama, hindi na ako mabubuhay. Mom at Dad, huwag kayong mag-alala. Kamakailan lang. Nakasama ko ang kaklase ko sa kolehiyo. Siya ang pamangkin ni Li Tianwang. Narinig ko siyang nagsabi, si Li Tianwang ay darating pagkatapos ng ilang panahon para magpabinyag sa kabisera. Kahit sabihin niya lang ito sa kanya, tiyak na tutulungan niya tayo. Yung sinasabi mong si Li Tianwang na nagbabantay sa silangang bahagi. Si Li Dazongshi. Tama. Yun yung taong iyon. Ang kaklase ko ay pamangkin ni Li Tianwang. Basta't siya'y magsalita. Kami sa pamilyang Xiao, sa Jiangcheng, ay walang makakapantay. Ayos. Xiaoye talaga namang ikaw ang swerte ng pamilyang Xiao Sinasabi ko na nga, ang anak namin si He ay isang taong may potensyal. Hindi tulad ng ilan, na alam lang ay humingi. Oh, Lee, ikaw ang abala mong tao. Hindi ka ba nakaduty sa East District? Bakit may oras kang tumawag sa akin? Naalala kita. Noong panahong iyon, hindi ka nga dumating sa kaarawan ng guro. Wala kang oras noon. Maliit na guro. Huwag mo na akong gawing biro. Kakausap ko lang kay Guro Wang. Nandito ka na sa Jiangcheng. Hindi ba't nagmamadali ako? Para makahanap sa iyo. Sadyang, naghanda ako ng salu-salo. Kailangan talagang pumunta ka. Bakit ka nandito sa Beijing? Kung saan ka galing, doon ka bumalik. Wala akong oras para makita ka. Huwag mo na akong istorbohin. Ate, maliit na guro. Hindi ka pwedeng magpabor sa isa lang. Sabi ni Senior Brother Wang, na tinuruan mo pa siya sa medisina. Dapat din naman naturuan mo rin ako. Kailan pa ako nagturo sa'yo? Sila o Wang. Bakit hindi ko alam? Wala na yan. Basta nandito na ako. Kung ayaw mo akong makita, magsasayang ako sa bahay ni Tia. Niiling ako ng walang katapusan. Wala na yan. Anyway, nandito na ako. Kung hindi mo ako makita, ako'y tatayo sa bahay ni Tia at magpapakumbaba ng walang tigil. Hindi ikaw. Ano nang ginagawa nito? Bakit ka nakaluhod dito sa araw? Tama nga naman.
CJ. Naiintindihan ko na. Sabihin mo sa akin kapag nandyan ka na. Habang nasa bundok, sumusunod sa likod. Kung magtatanong, ayos lang. Pagkatapos bumaba, hindi pa rin ako pinapayagang magpahinga. Ganito na lang ang ayos. Sobrang lalim ng pagkakalaso na ito. Kailangan pa ng isa pang kalahating buwan ng sabaw na gamot. Bago gumaling, alam ko na ito ay talagang... Ano ang sinabi mo kanina? Uminom pa ako ng sabaw na gamot ng kalahating buwan. Mawawala na. Nga, kung maganda ang paggaling, baka, mga 10 araw ay mawawala na. Ay, may ipis. Saan may ipis? Walang ipis dito. Red makeup sister. Kaya mo nang tumayo. Ako. Gumaling na ang paa ko. Ako. Ako. Ang paa ko. Hindi na ba talaga ito gagaling? Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa aking kakayahan bilang doktor? Ngayon. Ang iyong binti ay paralisado na ng matagal. Kulang sa ehersisyo. Matagal nang hindi nag-ehersisyo. Siguradong hindi ito tatagal ng matagal. Hintayin mo, bibigyan kita sa loob ng 2 araw. Ayusin ko ang iyong mga meridian. At magpapahinga ka ng kaunti. Walang magiging problema. Totoo yan. Siyempre, tungkol sa akin. Huwag kailanman lokohin ang sarili mong asawa. Sino ang asawa mo? Ay, sasabihin ko sa'yo. Tayo ngayon ay may mga lisensya na. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakalusot. Kiki, ano ang hawak mo sa kamay mo? Ito ang imbitasyon na ipinadala ni Litinong. Inaanyayahan niya kaming dumalo sa salu-salo ng kanyang tiyuhin. Sino ang sinasabi mong? Tama ang iniisip mo, Hong Zhuangjai. Ito ay tungkol sa pagtatanggol ng pangunahing maestrong nakatalaga sa silangang digmaan na pinangalanan ng Panginoon ng bansa. Hari ng langit si Li Tianwang. Ano? Kunin mo na at ipakita mo sa akin. CJ. Ang imbitasyon na ito ay ginto. Anong masama sa ginto? Dati, hindi ba tayo nagpadala? Ganito ba ang paanyaya? Hindi ito pareho. Ang kinakatawan ni Li Tianwang ay ang militar. Ang kanilang mga paanyaya ay espesyal na ginawa. Hindi basta-basta pwedeng magpadala. At higit pa rito, ito ay isang gintong imbitasyon. Kadalasan ay ipinapadala sa mga opisyal na higit sa gobernador. Bakit ako pa ang nakatanggap? Siguro nagkamali lang sila. Hindi kaya. Pwede pa bang magkamali? Hindi siguro magkakamali. Ito ang ipinadala sa iyo. Itong si Xiaoli. Laging nag-aaksaya ng oras sa mga walang kwentang bagay. Dapat lahat ng isip mo ay nakatuon sa pagsasanay. Hindi naman sana ako. Hindi makasalo. Paano mo alam na hindi ito maling padala? Ay nako, buksan nyo na para makita. Malalaman nyo rin naman. Red makeup sister. Buksan nyo na at tingnan. Esan, inaasahan ko ang pagdating. Lubos kong inaasahan ang pagdating ninyo. Sa susunod na gabi, alas 8. Sa Cloudtop Palace para sa salu-salo. Umaasa si Chen na sana ay makadalo. Baka nagkamali ito. Wala naman akong ganong kalaking mukha. Ate Hong Zhuang. Kayo ng pamilya Li. Nakaligtas ba ito ng buhay ni Li Tianwang? Hindi ko alam. Siguro wala. Hindi sinabi ng tatay ko at ng lolo ko. Ang tungkol dito. Baka mali ang naisulat. O baka may tao sa paligid. Kasing pangalan ko. Ito. Hindi ba ito para sa'yo? Nasa Jiangxing ako. Kahit na may kaunting kasikatan. Pero paano ako makakapantay? Kay Li Tianwang. Sino ba si Li Tianwang? Paano posible na bigyan ako ng imbitasyon? Kiki, ibigay mo ito sa property management para maibalik nila agad sa kanila. Oh. Ay. Pero itong imbitasyon ay galing sa property management, di ba? Ang ibig mong sabihin, hindi mali. Pero, paano mangyayari yon? Anong hindi posible dito?
Baka nga, pag nakita ka ni Li Tianwang, kailangan ka pang batiin ng maganda. Binati ako ni Li Tianwang ng malaking galang. Ikaw ba ang baliw o ako ang baliw? Baka maghula tayo. Kung makita ka ni Li Tianwang, at tunay na binati ka niya, pwede mo ba akong halikan ng isang beses? Hulaan kita. Ikaw ba ang maghula sa akin? Alaynan, kung si Li Tianwang, talagang magbigay galang kay Ate Hong Suang. Saka ako ay hahalikan ka. Ano sa tingin mo? Wala akong interes sa mga lalaki. Lalaki. Sino ang... Ikaw. Pinas lang kita. Ate Hong Suang, dati hindi ka. Hindi ka ba marunong maglakad? Sinabi mo na iyon ay dati na. Sige na, pumasok ka na. Narinig ko na, mataas ang antas ng salu-salo na ito. Kahit ang apat na malaking pamilya sa Jiangxi ay hindi na imbitahan. Hindi ko akalain na makakapasok tayo. Dahil dito, dapat tayong magpasalamat kay Xiao Li. Kilalanin ang pamangkin ni Li Tianwang. Kung hindi kami makakapunta sa ganitong mataas na antas ng salu-salo. Umangat na ang aming maliit na pamilya. Hindi na sayang ang perang ginastos ng nanay mo para ipasok ka sa kolehiyo. Mama at Papa, salamat sa magandang pagpapalaki ninyo. Kaya nandito ako ngayon. Huwag kayong mag-alala. Kahit na si Kuya, huwag nang banggitin ang batang iyon. Sa hinaharap, gago ka. Nagsasalita ka ng masama sa likod ng iba. Hindi yan magandang ugali. Ang ganda. Hindi. Paano siya nakatayo na? Akala mo ba nagkukunwari lang siya dati? Ang sama. Bakit lahat ng magagandang bagay ay para sa iyo? Hindi pwede. Kailangan kong bawiin si Li Hong Suang. Paano kayo nakapasok? Kami ay pumasok. Hindi ba't parang lumipad kami? Pwede ka bang magpakita ng isang palabas nang lumilipad para sa akin? Saktong hindi ko pa nakikita ang lumilipad na baboy. Pasensya na. Hindi ko sinasadyang gawin iyon. Lumilipad na baboy. Lumilipad na baboy. Pasensya na. Hindi ko talaga napigilan. Hindi ko sinasabi na ikaw ay flying pig. Pasensya na. Hindi ko rin napigilan. Wala akong pakialam kung paano kayo nakapasok. Ngunit hindi ito lugar para sa inyo. Mabilis kayong lumabas. Kung hindi, tatawag na ako ng seguridad. Hindi pwedeng magwala sila dito. Mas maliit ang kahihiyan kung mapapagalitan si Li Tianwang. Sa ganitong paraan, tuluyang masisira ang Xiao family. Tatay, Kuya ay gustong pumunta para makakita ng mundo. Pumasok siya sa pangalan ko. Hindi ako mag-aalala. Pasensya na. Kami ay inimbitahan dito. Kami ay pwedeng pumasok. Hindi pwedeng sabihin na wala kang kinalaman. Maaari lamang sabihin na walang kinalaman. Gintong paanyaya. Ito ay pinakamataas na paanyaya mula sa militar. Anong karapatan ng pamilya Li? Peke ba ito? Bakit hindi ko alam? Nagbigay si Li Tianwang ng gintong paanyaya. Kapatid, alam kong gusto mong makapasok at makita ang mundo. Gusto mo ring magpakitang gilas sa harap ni Ian. Li, ngunit hindi mo maaring gamitin ang peking imbitasyon para lokohin ang lahat. Kung malaman ito ni Ginoong Li, hindi ba't mapapahamak si Ian? Li, paano mo alam na peking imbitasyon ito? Hindi ba't halata? Kahit na kami ang pinakamayaman sa Jiangxi, wala kaming halaga sa harap ni Ginoong Li. Hindi kailanman imbitahan ni Li Tianwang ang iyo. Nagdala ka ng peking imbitasyon. Hindi ito tumutulong kay Miss Li, kundi pinapahamak siya. Oh, ano ang dapat kong gawin ngayon? Madali lang yan, kaya mo yan. Ngayon, hindi lang kita ipapahiya.
Kailangan kong ipakita sa publiko na kinuha ko si Li Hongzhuang. Ganito na lang. Mamaya, sabihin mong si Yanli. Li, ay kasama ko. Siya ang aking fiance. Dahil sa aking reputasyon, hindi dapat mahirapan si Yanli. Li, tungkol sa'yo, anong nangyari sa akin? Habang hindi pa dumarating si Li Tianwang, lumabas ka na agad. Tutulungan ko ang mga kaklase na magtakip. Matatapos din ito. Mag-alala ka. Aalagaan ko ng mabuti si Miss Li. Maganda ang ideya mo. Pero may posibilidad ba na totoo ang imbitasyon ko? Kuya, huwag kang magbiro. Kung totoo yan, sasabihin ko sa kanya agad. Sigurado ka. Siyempre. Halika, sabihin mo sa bakal na tanga na ito. Kung totoo ba ang imbitasyong ito? O hindi? Totoo ito. Ito, magsimula ka na sa iyong pagtatanghal. Bakit ka nakatingin ng ganyan? Hindi ba't ikaw ang nagsabi kanina? Tungkol sa imbitasyon na ito. Kung totoo ito, kainin mo na ito. Bakit ka nagbago ng isip? Sabi niya, kung totoo, totoo nga. Sabi ko, ito ay hindi totoo. Ano bang alam ng isang gwardiya? Walang pakundangan. Mga tagapagtanggol ng hari. Maaari rin kayong magduda dito. Araw-araw na tagapagtanggol ng hari. Paano ito posible? Mga tagapagtanggol ng hari. Sila ay ang mga tagumpay ng hukbo ni Li Tianwang. Ayon sa sabi-sabi, lahat sila ay mga eksperto na lampas sa antas ng init. Ang kapitan pa nga ay nasa antas ng Grandmaster. May karapatang magpasya bago mag-report. Mukhang mataas ang pagpapahalaga ni Li Tianwang sa kanyang Uncle Master. Kaya nga ipinadala niya ang Tianwang bodyguard para magpanatili ng kaayusan. Nakaraniwang gobernador lang. Walang katulad na trato. Haha, nagkamali lang. Lahat ng ito ay nagkakamali lang. Ang anak ko lang naman ay nakaramdam lang na medyo awkward ang atmosphere. Nagpasaya lang ng konti. Sana huwag magpahalata ang mga matatanda. Ang mga tagapagtanggol ng hari ay hindi dapat mapahiya. Kung mangyayari pa ulit, tiyak na papatayin. Bakit ka pa naguguluhan? Kumain ka na habang mainit pa. Si Xiao Chen at Xiao Yi ay iyong kapatid. Paano mo siya magagawa ng ganyan? Ito ay ginto. Paano mo ito kakainin? Kailangan mo bang pilitin si Xiao Yi na mamatay? Sapat na ba iyon para sa iyo? Maaari na siyang mamatay dahil dito. May ganitong magandang pagkakataon pa. Ay, ikaw nga. Xiao Chen, huwag kang maging masyadong mapagsamantala. Kahit na totoo ang iyong imbitasyon, ano naman ang mangyayari? Hindi kaya nagkamali si Tianwang? Saka pa, wala namang karapatang ang pamilya Li na magpadala ng imbitasyon kay Tianwang. Yung imbitasyon na ito, baka maling tao ang pinadalhan. Hindi na mahalaga ngayon. Kung karapat-dapat ang pamilya Li o hindi, hindi na mahalaga. Mahalaga ito. Totoo ang imbitasyon na ito. Siya mismo ang nagsabi nito. Totoo ang imbitasyon. Kaya't nilunok niya ito. Hindi ko siya pinilit, di ba? Nagbibiro lang si Xiaoye. Bakit mo pa ito pinaniniwalaan? Paano ka naging kuya nito? Ayan, Gil. Zhang, nakalimutan mo na. Wala na tayong koneksyon sa pamilya ni Xiao. Wala na tayong anumang ugnayan. Ngayon, may dalawa kang pagpipilian. Tulungan kita. Nalunukin ang imbitasyon na ito. O ikaw na lang ang lumunok nito. Ako. Mukhang ayaw mong kumain mag-isa. Tigil. Tigil. King Ji. King Ji, tulungan mo ako. Dito ito, si Li Tianwang. Lugar ito para sa mga malaking tao. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na magpakaepal dito? Kapatid na King, alam ng lahat ng nandito. Ako ang tao mo. Kung sinubukan niyang manakit sa akin, para kang tinamunan ng siko. Kung ako ang nasa pwesto, siguradong hindi ko na kaya. Arestuhin niyo siya. Ginoo, kami ay dumating dito sa imbitasyon lang. Walang balak na makagulo. Akala ko pa naman ang Jiangxin. May ganitong kagandahan. Bakit hindi ko pa napansin noon? Sayang, kasal na siya. Pero mas exciting ang may asawa na. May gumugulo ba? Hindi ikaw ang may kapangyarihan dito. Kung gusto mong iligtas ang asawa mo, tingnan natin kung sapat ang iyong sinseridad. Sa uri mong basura, mangahas ka pang humawak sa aking babae. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob?
Si Li Chen ba? Nangahas ka talagang tawagin ang pangalan ng hari. Bata, tiyak na mamamatay ka ngayon. Bakit hindi kayo kumikilos? Hindi ba ninyo nakikita na siya ay nagkakalat dito? Agad siyang hulihin. Kung hindi, kapag dumating ang tiyuhin ko, tinanggalan ko kayo ng balat. Mga gago, bingi ba kayo? Magsimula na kayo. Kung hindi, ikaw ay pamangkin ni Li Chen. Ngayon, huli na ang takot. Pero kung papayagan mong makuha ko ang iyong babae, para maglaro ng isang gabi, maaari kitang patawarin. Bata, naglakas loob kang saktan ako. Tapos ka na. Xiao Chen, nabaliw ka na ba? Siya ang pamangkin ni Li Tianwang. Kung sinaktan mo siya, hindi lang ikaw ang mapapahama. Pati ang pamilya nating Xiao. Ay anak. Sige, naaalala na kita. Walang makakapagligtas sa'yo ngayon. Sino nang may ganitong lakas ng loob? Ako. Sino nang may ganitong lakas ng loob? Ako. Tiyo, sa wakas nandito ka na. Guro, itong batang ito sa bulwagan ay nag-aaway. Nagsalita ako ng kaunti. Sinaktan niya ako. Tiyo, kailangan mo akong tulungan. Sinasabi mo ba, nagulo ba siya sa handaan? Kaya ko siya pinapahirapan. At sinabi ko sa kanya, ako ay pamangkin ni Li Tianwang. Pero sabi niya, anong kalokohan ni Li Tianwang? At sa kanya ako pinagbuno. Hindi naman ako sinuntok eh. Siyempre, ito ay parang slap sa iyong mukha. Ikaw ang nagsasalita, ikaw ang unang nang aasar sa akin. Ako, ang asawa ko ang talagang nanakit sa iyo. Bagaman may kaunting ganda ka, hindi ito sapat para ako ihayagang mang-aasar sa iyo. At saka, andito ang maraming tao. Lahat sila ay pwedeng magpatotoo para sa akin. Ako, magpapatotoo ako. Ikaw, anong nangyari sa akin? Sinasabi ko lang ang totoo. Lumuhod ka. Naririnig mo ba? Si Li Tianwang ang nagsabi na magluhod kayo. Sinabi kong lumuhod ka. Ikaw rin. Lumuhod at humingi ng tawad. Unang sinuntok ako ni Tito. Sinasabi mong lumuhod ako at humingi ng tawad. Nagkakamali ka ba? Hindi ako nagkakamali, liluhod ka ba o hindi? Pasensya na, hindi ko nakita ng maayos. Hindi kita dapat saktan. Humihingi ako ng tawad. Ito, lahat ng ito ay nararapat sa iyo. Tapos na ito. Simula ngayon. Tanggalin ka sa iyong tungkulin bilang pinuno ng mga tagapagtanggol. Agad na pumunta sa harapan para sa pagsasanay sa loob ng 3 taon. Kung makakabalik ka ng buhay, magsasama tayong muli. Tama ba? Mahal na Ginoo, ako ang nag-iisang anak ng iyong kapatid na babae. Hindi mo ako maaring tratuhin ng ganyan. Huwag kang mag-alala. Bago ka umalis, pipilitin kitang bigyan ng anak ang kapatid kong babae upang magpatuloy ang lahi. Dalhin siya. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganyan. Guro, sana ay nasiyahan kayo sa ganitong paraan ng paghawak. Ang taong ito ay guro ni Li Tianwang. Gaano siya katanda? Siya ang maliit na guro ni Li Tianwang. Kaya't hindi ba't ibig sabihin ito, na ang salo na ito, ay espesyal na inihanda ni Li Tianwang para sa kanya? Paano mangyayari iyon? Paano ka magiging guro ni Li Tianwang? Pagdating sa mga ito, dapat kitang pasalamatan. Kung hindi dahil sa iyo noon, na-push mo ako sa King Fengguan. Paano ako naging matagumpay ngayon? Hindi, impossible. Ginoo Li Tianwang, baka nagkamali kayo. Nang pumasok siya, may dala pa siyang peking imbitasyon. Sino ang nagsabi sa iyo na iyon ay peking imbitasyon? Siyempre, halata naman. Yung imbitasyon ay nakasulat ng kamay. Sa panahong ito, sino pa ang gagawa ng ganyan? Gamit ang nakasulat na imbitasyon. Ako ang tanga na iyon. Sinasabi mo na ikaw ang tanga. Lesiu. Ikaw ba ang nagsasabi na may problema ang imbitasyon na ito? May mali ba? Di ko akalain na pagdating ko sa summer country, makakakita ako ng ganitong kawili-wiling eksena. Ito ang madalas ninyong sabihin sa summer country, na ginagamit ang kapangyarihan para manakot. Tama ang sinabi ng guro. Ito ay pang-aapi sa mga mahihina. Malakas sa mahina. Nadagdagan ang kaalaman. Bakit ka nagsasalita ng ganyan, maliit na tanga?
Sobrang yabang ng maliit na tanga na ito. Salamat at nasa isang lipunang may batas tayo ngayon. Kung hindi, baka may baril akong dala. Lahat ay tinamaan niya. Ang tao na ito ay si Yamamoto Ichimu. Siya ay isang dakilang guro mula sa isang pulo. Huwag maging padalos-dalos. Ano bang kahalagahan ng isang dakilang guro? Ikaw na nga ang dakilang guro, di ba? At saka, si maliit na guro ay sinasabi ng lahat na ang Daxia ay isang bansa ng mga ritual. Ngunit sa ngayon parang hindi naman. Yamamoto Kazuki, narito ang Daxia. Mas mabuti pang huwag kang maghanap ng gulo. Sige na. Kung ganun, diretso na ako sa punto. Alaynan. Ito ay tungkol sa aking dating disipulo. Mga nakuha sa digmaan. Maaari na rin itong ituring na ibinalik sa may-ari. Tay, nandito na ako. Anong nangyari? Inatake ako ng maliit na pusa. Pero isang kamay lang ang nawala. Walang anuman. Gusto mo bang mamatay? Dumaan ako ng malayo para bumisita sa inyo sa Daxia. At nagdala pa nga ako ng regalo. Ganyan ba kayo mag-alaga ng bisita? Sa Daxia, iba-iba ang paraan natin sa pagtanggap ng iba't ibang bisita. May tamang paraan tayo sa pagtanggap. Kapag may mahalagang bisita, may masasarap na alak. Kapag may mang-aagaw, may panghuli ng hayop. Hindi ko alam kung ikaw ang mahalagang bisita. Mga asong gubat pa rin ah. Sagot mo ako. Itigil mo. Sumuko kami. Ako ang dakilang guro ng pulo. Kung may mangyari sa akin sa Daxia, hindi titigil ang pulo. Ayaw niyo ring magkasakitan ang dalawang bansa, di ba? Ang guro ay may malaking pressure sa harap ng Daxia. Hindi na dapat makipagdigma sa mga pulo. Ang taong ito ay napakabata. Ngunit siya ay may isang paana. Pumasok sa riyong ng mga Diyos. Dapat itong pigilan. Kung hindi, tiyak na magiging malaking kaaway ng ating mga pulo. Li Tianwang, dumating ako sa dakilang siya upang makipagpalitan ng kaalaman sa inyong sekta. Sa loob ng kalahating buwan, magtatayo ako ng arena sa lambak ng mga pagsubok. Kung natatakot ang inyong sekta, maari kayong hindi dumating. Paalam na. Hindi ko ba kayo pinapayagang umalis? Paalam na. Paalam na. Pinapayagan ko ba kayong umalis? Kung natatakot ka na matalo ang Daxia Daomen, ngayon pwede mo akong patayin. Sa ganitong paraan, wala nang maghahamon sa Daxia Daomen ninyo. Naaalala kita. Mayroon ka talagang ilang kakayahan. Nahanap mo ang tao na nakapagbuwag ng aking mga hadlang. Naaalala ko, may utang ka sa akin na 10 piraso ng espiritual na halamang gamot. Kailan mo balak ibigay sa akin? Bakit ka nagbabalak kayo? Alam kong may utang ako sa iyo. Hindi ko alintana kung 1 o 10 ito. Alam mo, maliit ang pasensya ko. Mas mabuti pang huwag mo akong pilitin. Bisitahin ko kayo para kunin ito. Babalik kami. Pagbalik, ipapadala ko ito sa iyo. Umaasa akong matutupad mo ang iyong sinasabi. Wala akong pakialam kung kailangan kong pumunta. Haha. Umalis ka na. Umalis ka na. Kahon na kahoy. Guro, ito. Ang buhay ng putol na braso ay mananatili lamang ng 24 na oras. Mabilis na bumalik at ikabit ito sa iyong anak. Hindi ko maipahayag ang aking pasasalamat sa iyong kabutihan, guro. Sa hinaharap, umalis ka na. Narinig ko na iyang sinasabi mo ng higit sa 100 beses. Kailan mo ba ito tinupad? Mabilis, umalis ka na. Huwag kang magpakita dito. Guro, ako ay. Pumunta ka na rin. Kung nandyan ka, may kasiguraduhan man lang. Kung may problema, makipag-ugnayan ka sa akin anumang oras. Sige, pupunta na ako. Ay. Anak. Yung
Nandyan ang anak mo. Huwag kang mag-ingay. Ibig sabihin, mabait ang aking ugali. Kung hindi, subukan mong palitan ng ibang tao. Tara na. Xiao. Baka. Alam mo ba, yung sinasabi mong kabataan, half step na siyang Diyos ng lupa. Kalahating hakbang sa Diyosa. Paano posible yon? Gaano ba siya katanda? Nagdududa ka ba sa aking hatol? Hindi. Hindi ako nagdududa sa guro. Naisip ko lang, napakabata niya para maging kalahating hakbang sa Diyosa. Kung bibigyan pa siya ng oras, kaya kailangan natin siyang pigilin sa kanyang duyan. Isang sirang takip ng balon ay nang aapi sa akin. Sabi mo, ikaw ba ay ipinadala ni Xiao Chen? Ano ang ginagawa niyo? Narito ang dalawang general. Dalawang ginang. Hindi, dalawang ginoo. Ang nagkamali sa inyo ay si Xiao Chen. Wala akong kinalaman dito. Huwag kang matakot. Ikaw ba ay kapatid ni Xiao Chen? Inanyayahan ka namin dito. Para lang yun sa pagbibigay ng kaunting dugo mo. Magpapalabas lang ng dugo. Bakit siya napaluhod? Sige na. Guro, pwede na iyan. Yung aking paraan ng paghahanap ng pulso at pagkuha ng buhay. Nakabase sa ugnayan ng dugo. Pumatay ng kalaban ng hindi nakikita. Kung may kaugnayan man kay Xiaoye. Sa loob ng 3 araw, tiyak na mamamatay siya. Si Xiao Chen na iyon. Walang duda na mamamatay siya. Pero si Xiao Chen ay kalahating hakbang na Earth Immortal. May silbi pa rin iyon. Kalahating hakbang na Earth Immortal, ano pa? Kahit na siya ay isang diablo sa lupa, ay mahuhulog pa rin sa bitag. Ilang dekada na ang nakalipas, ang guro ko ay gumamit ng paraang ito upang patayin ang isang diablo sa lupa ng Daxia. Ang paraang ito ay gagana sa kanya. Maaari na siyang maging mayabang. Guro, ayos ka lang ba? Wala akong kinalaman dito. Nakita niyo naman lahat. Kailangan niyo akong ipagtanggol. Hindi ba ako mahuhuli? Hindi ba sinabi ng guro na mamamatay si Xiao Chen sa loob ng 3 araw? Ngayon, ika-4 na araw na ito. Bakit wala pa ring nangyayari? Guro, nagmamasid ka ba kay Xiao Chen? Nagmamasid ako kay Xiao Chen. Pero wala naman siyang ginagawa ngayon. Baka hindi na epektibo ang Sun Maiduoming na technique. Impossible. Siguradong may problema sa ibang bagay. Agad na tingnan mo para sa akin. Hahi. Anong nangyari? Wala naman. Nakita lang akong langgam. Yung pendant mo, mahalaga ba ito sa'yo? Sa kabutihang palad, mabilis ang reaksyon ko. Alam mo ba kung sino ang nagbigay nito sa'yo? Hindi ko na maalala. Alam ko lang, mahalaga sa akin ang lucky charm na ito. Kung ayaw mo nito, pwede kong itago ito. Huwag mong papansinin. Wala akong pakialam kung wala ako. Kasi ito.
Ginoong Xiao. Kung wala namang ibang problema, ako na muna. Ang kapatid mong, Xiao Yi ay nawala. Yung manghula noon ay pumanaw na rin. Eh di ba? Ikaw ba ang gumawa niyan? Mamamatay ba sila o hindi? Wala naman akong kinalaman dyan. Kung gusto mong humanap ng salarin, mag-report ka sa pulis. Huwag mo na akong istorbohin. Anong nangyari? Walang anuman. Ituloy natin. Kumusta? Siya ba ang nag-akyat sa batang si E? Mukhang hindi. Kung gusto mong mabuhay ang anak mo, pumunta ka sa Pier 3. Ayos lang ba? Sino ang nag-akyat sa'yo? Huwag niyo akong sisihin. Kung may sisihin man, yun ay ang inyong sariling anak na pumatay sa tatay ko. Kaya gusto ko kayong lahat magbayad sa tatay ko ng saloobin. Ang tatay mo, anong ibig mong sabihin? Hindi ba sinabi na ni Xiao Chen sa inyo? Sinasabi mo ba? Sinasabi mo kung may posibilidad na si Xiao Yi ay anak ng manghula na sinadya niyang sabihin iyon para maipadala ang kanyang anak sa ating bahay. Tama iyon. Ako nga iyon. Anak ng manghula. Pinasok ako ng tatay ko sa pamilya Xiao para palitan ang buhay ng anak mo. Akala ko nga inais ko pang bigyan siya ng pagkakataon. Sino ba ang nagpasakit sa tatay ko? Kaya kailangan niyang bayaran ang buhay ng tatay ko. Paano mangyayari iyon? Kaya nga't matagal na kayong nagkakilala. Kung hindi naman, akala mo ba na gusto kong maging anak mo? Alam mo ba kung gaano kapagod ang maging mabuting anak araw-araw? Gaano kaubos? Kung hindi lang dahil sa pag-ubos ng yaman ng Xiao family. Kaya kong magtiis ng ganito ng katagal. Hindi ba? Matagal na panahon, nagkukunwari ka lang. Yung pananakot ni Xiao Chen sa'yo noon, hindi totoo. Kung hindi, ano? Akala niyo talaga na si Xiao Chen, yung walang silbi, na may lakas siyang mang-api sa akin. Hindi ko siya ginagantihan. Kahit papaano, okay na rin. Xiao Ye, binibigay namin ang lahat sa'yo ng ganito. Bakit ka umalis? Bakit mo kami ginaganyan? Anong mabuti ang makukuha mo sa ganyan? Ang mabuti, napakalaki niyan. Kailangan ko lang patuloy na apihin si Xiao Chen. At makakabawi ako sa aking kapalaran. Sabi nga, kung hindi dahil sa inyong katangahan, ang ating plano, hindi rin magiging maayos ang takbo. Bakit ang sama mo naman? Kung usapang kasamaan, hindi ko kayang talunin ka. Sabi ko lang iyon noon. Sino ba ang nakakaalam na gagawin niyo talaga iyon sa sariling anak? Pinalayas. Patayain kita, ikaw na walang hiya. Akala mo ba ako si Xiao Chen noong bata pa? Na pwede mong bastusin, na pwede mong saktan. Ikaw, Ginoong Yamamoto. Nakuha ko na ang tao. Ang ipinangako mo sa akin dati. Huwag kang mag-alala. Xiao Yijon, ang kontribusyon mo para sa aking imperyo ng Oshima. Hindi ito malilimutan ng aking imperyo ng Oshima. Bakit ka naglakas loob na makipagsabuatan sa mga tao ng pulo? Tao ka pa ba? May isang lumang kasabihan sa Daxia. Tawagin ang mga nakakaunawa sa sitwasyon bilang mga henyo. Si Xiao Yijun ay nakikipagtulungan sa atin. Ito ay isang matalinong hakbang. Ang lahat ng gusto niya ay maibibigay natin. Kayo rin ay makakagawa nito. Impossible. Kahit na mamatay ako, hindi ako makikipagtulungan sa inyo, mga maliit na bobo. Kalilimutan niyo na ang pag-asang iyon. Huwag kayong magsalita ng ganito katiyakan. Saka nga, gusto ko lang naman. Hiramin ng kaunti ang dugo ninyo. Huwag kayong mag-alala. Pagkatapos kong kunin ang dugo, pakakawalan ko kayo. Huwag kayong gagawa ng gulo. Kung hindi, babarilin ko na. Xiao Yijon, tandaan ng imperyo ang iyong mga nagawa. Maging kalmado ka na. Ano itong bagay na ito? Bagay na kumukuha ng buhay ng iyong anak. Huwag mag-alala. Kailangan lang namin ang inyong dugo. Hindi kayo masasaktan. Walang silbi. Hindi kami masasaktan ng baril.
Asawa, marami tayong utang sa anak. Hindi na natin siya dapat saktan. Pigilan sila. Kung may susunod na buhay ang anak, bibigyan ka namin ng maayos na pagtrato. Sinasadya ko na ayaw sa'yo, maliit na demonyo. Baka. Ano ang gagawin ng guro? Ano pa bang magagawa? Bagamat magiging masama ang epekto. Pero makakakuha pa rin tayo ng kalahating buhay ni Xiao Chen. Bumangon ba siya ng maaga araw-araw? Ganito ang mga araw na ito. May natutunan pa nga akong ilang teknik mula sa kanya. Pakiramdam ko, mas magaling pa siya kaysa sa master ko. Sa ilang sandaling salita, natutunan ko ng malaki. Pakiramdam ko kung makalipas ang kalahating taon. Siguradong malalampasan ko ang antas ng Grandmaster. Ay nga, saan siya tumutuloy nitong mga nakaraang panahon? Hindi ba kayo magkasama? Bakit hindi niya isinasampay ang mga nilabhang damit sa balkonahe para matuyo? Siguro ayaw lang niyang maabala. Sabi ng iba, maayos at walang amoy ang kwarto. Hindi siya isang fake girl kundi red makeup sister. Huwag mong sabihin na ang asawa mo ay ganito. Red makeup little sister. Ito ang iniwan ng lolo ko, na anting-anting ko. Kapag wala ako sa tabi mo, ipapangalagaan ka nito. Haba, ate na maganda. Kuya, naalala ko na ang maganda. Haba, ate na maganda ang mga binti mo. Kuya, ikaw ba iyon? Kuya, anong nangyayari sa'yo? Ako si Haba na maganda. Naalala ko na lahat. Magising ka na agad. Kiki, tawagan ng 120. Tumawag ng ambulansya. CJ. Hello, 120 ba? Kapatid na nakatatanda. Anong nangyari sa kanya? Okay lang ba si maliit na uncle? Dr. Wang. Ang asawa ko. Hindi ko rin alam. Hindi ko alam kung paano mo hindi alam. Paano ka naging doktor na ganito? Paano mo ako masisisi? Sa ganitong sitwasyon, si Little Uncle. Ako rin ang unang beses na nakatagpo nito. At hindi naman mukhang may sakit siya. Hindi kaya may sakit o nalason. Bakit ka nagmamadali, hindi ko pa nga tapos magsalita. Mukha rin siyang hindi nalason. Hindi siya may sakit, at hindi rin nalason. Kaya ano nga ba ang nangyayari sa kanya? Kung alam ko lang kung ano ang nangyayari. Nagsasalita lang ako ng walang kabuluhan. Kung nag-aral sana ako ng medisina, huwag nang maingay. Ang pinakamahalaga ay ang mailigtas ang tao. Tita, huwag ka ring mag-alala. Kahit na nasa koma ang aking guro. Ngunit sa kasalukuyan, wala namang panganib sa buhay. Babalik ako sa King Fengguan. Mangyaring tulungan mo ako, guro. Siguradong may paraan ang guro na may babalik si Junior Master. Sama ka sa akin. Mahal na hari, nalaman namin na ang signal ng satellite sa Tianji Valley ay na-block. Suspetsado namin na may binabalak na masamang plano ang bansang iyon. Nakarating na ba ang mga tao mula sa dao? Nakarating na sila. Sige, pupunta na ako agad. Sige, ikaw na ang bahala, mahalaga ang usaping pambansa. Maliit na guro nandito. Wala kang dapat ipag-alala. Yamamoto Kazuki, nagtataka ako kung paano mo nagawang sumipsip ng aming enerhiya. Para sa iyong sariling kapakinabangan. Hindi ka ba natatakot sa paghihiganti ng Daxia? Bakit ako matatakot? Hintayin mong mamatay kayo. Sino ang makakapagpatunay na ako ang pumatay sa inyo? At saka, kapag natapos kong sipsipin ang inyong dugo, maging tunay na Diyos sa lupa, ako ang nag-iisang tunay na Diyos sa mundo. Sino ang may lakas na humawak sa akin? Siraulo ka. Tigilan mo na. Yamamoto Kazuki, tumigil ka agad.
Kung hindi, wala sa inyo ang makakalabas. Nabuhay dito. Mas mabuti pang alagaan mo ang sarili mo. Sira mo. Ang apat na hari ay talagang apat na hari. Hindi ito mga basura na katulad nila. Nandito ka. Mas malaki ang sansa kong makalusot bilang tunay na engkanto sa lupa. Kung nandito ka. Ito ang tinatawag na kalamidad mula sa langit. Yamamoto Iki. Ang kalamidad mula sa langit ay kailangang harapin mag-isa. Mas mabuting pakawalan mo kami. Kung hindi, mamamatay ka sa kalamidad mula sa langit. Sino ang nagsabing ang kalamidad ay para lang sa sarili? Medyo natatakot talaga ako noon. Pero nang dumating ka, nagbago ang lahat. Halika na. Ipapakita ko sa'yo. Gaano kalupit ang kalamidad, di ba? Anong ginagawa mo? Paano mo nagawang ilipat ang kalamidad? Siyempre, ito ay Kimendonjaya. Kung iisipin, ang Kimendonjaya na ito ay talagang ninakaw mula sa inyo ang dakilang siya. Ngunit ang sarili ninyong tao ay itinuturing itong basura. Karapat-dapat kayong mapasakop sa akin. Ito ang daigdig ng mga diyosa sa lupa. Nasa panganib ang Daksya ngayon. Simula ngayon, ang Daksya ninyo ay ganap na susuko sa aking mga paa. Ang sumusunod sa akin ay magtatagumpay. Ang sumasalungat sa akin ay mamamatay. Tama ba? Paano mangyayari yun? Nakapagtagumpay na ako sa antas ng Diablo. Paano pa merong tao sa mundong ito na makakasakit sa akin? Isang lupaing engkanto na umaasa sa panlabas na lakas upang makalusot. Karapat-dapat bang tawaging engkanto? Ikaw, bakit hindi ka pa namamatay? Tiyak na ikaw nga. Sayang, hindi ka man lang marunong magpanggap. Malapit ka nang mamatay sa pagtatangkang pumatay sa akin. Kuya, magising ka na agad. Buksan mo ang mata mo at tingnan mo ako. Ako si Hong Zhuang. Naalala ko na lahat. Magaling, magaling. Master, pakitignan mo na ang maliit na Shishu. Huwag mag-alala. Huwag magmadali. Huwag magmadali. Ito ang kapalaran ni Xiao Chen. Walang magagawa para maiwasan. Ngunit ang 5 dekada ng langit at lupa, isa sa mga ito ang maaaring iwasan. At ito ang magbibigay ng pag-asa. Ikaw, handa akong iligtas siya. Handa akong gawin ang lahat basta't mailigtas siya. Ano man ang ipagawa mo, handa akong gawin. Ang pagsubok na dinaranas ni Xiao Chen ay isang pagsubok ng pamilya. Ito ay dulot ng kanyang pamilya. Ito rin ang huling pagsubok sa kanyang kapalaran. Kailangan ng tunay na kapareha ni Xiao Chen upang maalis ang kanyang kapalaran. At ikaw ang kanyang tunay na kapalaran. Ano ang dapat kong gawin? Gawin mo lang ito. Guro, hintayin mo ako. Hindi mo ako pwedeng patayin. Ako ay tao ng 10. Kung papatayin mo ako, hindi ka pakakawalan ng 10. Kung sakaling mapatay ko kayong lahat, sino ang makakaalam na ako ang pumatay? Ako si Xiao Chen, ang Diyos sa lupa ng Daksya. Ipagkaloob ninyo ang inyong mga buhay. Anak, ngayon nakaligtas ka sa kapahamakan. Maliban sa red makeup, ang pinakamainam mong pasalamatan ay ang iyong mga magulang. Kung hindi sila nagbuwis ng kanilang buhay, nabawasan ang bisa ng sinumpang sining. Hindi ka makakaligtas. Kung may susunod na buhay, huwag ka nang magkaanak.